nagiging strikto ang NBA, lalo nating nakikita sa mga nakalipas na seasons. Masakit ang mga parusa, minsan nga permanent ban. Ito ay para sa mga extreme level of offenses tulad ng racism, point shaving o pagbenta ng laro at yung paulit-ulit na pagbagsak sa substance abuse policy. Pagdating sa point shaving o yung pagmanipula ng score para sa sugal, ang pinaka-notable dito ay si Jack Molinas, kontrobersyal na nahuli noong 50s. Ang mga nasa listahan ng naban sa point shaving ay noong 50s to 70s pa naglaro. Sangkot pa nga ang mafia sa mga panahon na yon at kawawa kasi pati mga college players dawit, hindi tuloy nakapag-pros. Pagdating naman sa substance abuse, nagluwag na nga ang NBA recently pagdating sa marijuana. Pero ang mga mababanggit naman kasi natin ay hindi lang damo ang tinira. Sina John Drew at Chris Washburn ay kasama sa 80s cocaine craze. Kakaiba ang 80s, nabanggit pa nga ni Michael Jordan sa The Last Dance kung ano ang estado ng liga na pinasok niya. Sumunod dyan ay si Roy Tarpley, isang lottery pick sana ng Mavs noong 80s na naging 6th man of the year pa sa Dallas bago mahuli dahil sa DUI at masuspinde. Pero dahil paulit-ulit yan, tuluyan siyang naban ng liga. Isa sa mga notable players at recent bans ng NBA ay ang former number 2 pick na si OJ Mayo ng Grizzlies. Naban siya noong 2016, nagka-injury kasi at marijuana ang kanyang ginamit na painkillers pero di umano inabuso. Pero eligible siya na makabalik sa 2018 pero as of today, hindi pa siya nakakabalik. Kaya to be fair sa NBA, pwede kang mag-apply for reinstatement o pagbabalik after 2 years kapag naban ka dahil sa failed drug testing. Gaya na lang ni Birdman, pati kay 2010 Rookie of the Year, Tyreke Evans. Pero kahit na ganun, ay natatawag na lenient o maluwag ang NBA. Gaya na lang sa on-court incidents, tulad ng 5-game suspension na ipinataw kamakailan kay Draymond Green sa pagsakal niya kay Rudy Gobert at paghataw sa muka ni Nurkic. O kaya yung 25-game suspension ni Ja Morant matapos niyang 2 ulit mag-display ng baril sa kanyang Instagram live. Si Ron Artest nga matapos makirambol with fans o binigyan ng UP ang ulo ni Harden, nakabalik pa bilang normal na player. Iba na nga lang pangalan. Naging maluwag din ang liga sa pagtulak ng Warriors minority owner na si Mark Stevens nang itulak niya sa Game 3 ng 2019 Finals si Lowry. Naging maluwag din ang liga kay Latrell Sprewell ng kanyang sinakal ang kanyang coach na si PJ Carlissimo pero tinrade siya ng team. Mga offenses na hindi ganun kagrabe ang ipinataw na parusa unless siguro ay gaya ng mga susunod na babanggitin. Ang natatanging non-player na nasa blacklist ng NBA ay ang former Clippers owner na si Donald Sterling. Naban siya noong 2014 matapos mag-leak ang record ng racist comments niya. Hindi lang siya naban, ipinabenta pa sa kanya ang team sa halagang $2 billion. Aba, parang kumita pa siya. May mga ilang personalidad na naging matunog pero hindi naban. Gaya na lang ng disgraced referee na si Tim Donaghy. Nagtataka na lang ako kung bakit hindi naban ito matapos magbenta ng laro sa mga sugalero. Hindi siya naban pero nakasuhan at nakulong. Si Robert Sarver, ang former Phoenix Suns owner, naban for a year tapos pinabenta sa kanya ang team. At yung impersonator ni Clay na vlogger, si Big Doss, naban siya pero doon lang sa home court ng Warriors. Pero kita naman natin evolved na ang liga ng NBA. Hindi lang ang game, kundi pati ang off-the-court rules. Rules are rules, plok. Kahit saan pa maglaro. Sana'y naging reminder ang mga kwento na to para sa atin. Ay siya, plok. Luis Ascona sa sulat ni Ryan Garcia hanggang sa susunod na episode ng Jump, Balero.